So yun, good morning everyone. Ako nga pala si Jade Eric. Ngayon po ay magdi-demo po tayo ng iba't ibang klaseng valve. Ayan. Pakita po natin Kuya Nips yung mga valve na i-demo natin. Ayan. So yun guys, kung mapapansin nyo, may iba't ibang klase po tayong valve. Itong mga valve na to ay ginagamit po ito sa paggawa po natin ng mga fittings sa ating mga bahay. Ayan. Siyempre, unang-unang kong i-demo ay itong tinatawag po nating gate valve. Ayan, paki-focus yan. Bakit nga ba tinawag to itong gate valve? Ayan, kung mapapansin nyo guys, pag binuksan siya, ayan o, para siyang gate. Ayan, pag nagsara, pag nagbukas, para siyang gate. Ayan, saan nga ba ginagamit si gate valve? Si gate valve po, ginagamit po ito sa paggawa ng source ng tubig. Halimbawa, mayroon kayong bagong gawang bahay, wala pa kayong water meter. Yan, yung water meter at saka ito, magkatabi lang po ito. Kumbaga ito yung nagsusupply ng tubig sa buong bahay nyo. Source po ito. So yun, magkatabi ito sa water meter. Pwede rin naman ganito guys ang gamitin nyo. Ayan. Ang kaibahan nila, ito po, mayroon po siyang lock. Pwede mo siyang isara. Ayan. So gate valve. Ito naman, tawag dito is ball valve with lock. Ayan. Ginagamit din po ito sa labas ng bahay. Ayan. Next naman natin ay itong tinatawag na ball valve. Ayan. Itong ball valve na to, ginagamit po ito sa kung mayroon kayong pressure tank, nandun po ito, magkatabi po ito. Kaya po tinawag na ball valve kasi tingnan nyo guys, pag isara mo siya, ayan, para siyang bola sa loob. Ayan. So yan, may idea na kayo kung bakit siya tinawag na ball valve. Ayan. Next naman natin, itong tinatawag po naming mini ball valve. So, saan nga ba ginagamit si mini ball valve? Ayan. Si mini ball valve ay ginagamit po ito kung halimbawa mayroon kayong nasirang gripo. Tapos, hindi na siya natatakpan. Pwede nyo itong gamitin pang takip doon. Tapos, pwede mo rin siyang lagyan ng faucet dito. Ayan. So, ang tawag po dito is mini ball valve. Pwede rin ito gawin sa, sa shower sa taas. Ayan. So, next po natin ay itong tinatawag na swing check valve. Bakit nga ba siya tinawag na swing check valve? Ayan. Kung mapapansin nyo sa loob, nagsiswing siya. Kaya tinawag siyang swing check valve. Ayan. Sumbaga yung tubig palabas lang, pero pag pabalik, hindi na siya makakabalik kasi nagsiswing lang siya. Nakasara siya pag pabalik yung tubig. Ayan, palabas lang siya. So next po natin itong spring check valve. Ayan, si spring check valve ay ginagamit po ito sa paggawa ng balon sa tubig. Ayan. So magkatabi sila nito. Ayan, ito naman po, ayan, sa balon po ito ginagamit. Ito naman, itong tinatawag na foot valve. So, saan nga ba ginagamit si foot valve? Ginagamit po ito sa paggawa ng balon. Sa ilalim po ito ginagamit sa ilalim po ng balon. Mayroon pong tubo dito, punta taas. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang parang salaan. Ayan o. Para sa salaan. Para pag pumasok yung tubig is malinis siya pag umaakyat na sa taas. Mayroon din po itong plastic na version. Ayan po. Ito po yun. Ayan. So, ang tawag po dito is foot valve. Ayan. Ang dami pong klaseng mga valve. Ayan. So, yun. Ito, next natin. Ito yung tinatawag namang angle valve. Ginagamit po ito sa supply ng inyong water closet sa mga bowl. Dito po sa kabila, ilalagay mo yung bidet. Yung isa naman, ilalagay mo yung flexible hose papuntang tangke. Ayan. So, mayroon po itong isang klase, yung may dalawang switch. Ganito po yon. Pwedeng patayin po sa kabila, pwede rin sa kabila. May sarili-sarili silang switch. Ayan. Parehas lang po yung mechanics nila. Kumbaga, ang kaibahan lang po nila is meron silang sariling switch. Ito wala kasi. Kung pag pinatay mo na itong switch na tayo yung
switch na to is dalawa na sila, wala ng supply. Ayan. So, next natin, ayan, valve ulit. Faucet diverter valve. Valve. Ayan. So, saan nga ba ginagamit si faucet diverter valve? Bubulol na ako. So, ito, ginagamit ito kung halimbawa mayroon kayong filter sa bahay. Ilalagay mo yung faucet mo dito. Pagkatapos, may tubig na ditong lalabas, pwedeng ilagay mo po dito yung hose papuntang filter. Tapos doon sa 1, 2, 3, kung may 3 kayong filter, doon sa pinakadulo mayroon siyang faucet na maliit, pwede mo nang inumin yun. Ayan, dito, pero dito hindi pa siya pwedeng inumin. Hindi pa siya recommended para inumin. Ayan, tawag po dito is faucet diverter valve. Ayan. Naghahanap kayo niyan. Meron kami niyan dito kay Builders. So, ayan, next po natin ay itong si shower valve. Bakit nga ba siya tinawag na shower valve? Tinawag siyang shower valve kasi siya yung nagpo-control ng tubig sa taas. Nandito yan sa baba. Isasara mo para ibubuksan mo para dumaan yung tubig. Sasara mo rin para hindi na dumaan yung tubig. Ayan. Tawag po dito is shower valve. Ayan. So, next naman po natin ay itong flash valve. Saan nga ba ginagamit si flash valve? Ito guys, ginagamit po ito sa mga kubitan ng mga lalaki. Sa CR. Sa mga lalaki lang to guys sa ihian. Ayan. Kung meron kayong urinal, ito po yung gagamitin nyo. Pinipindot po ito. Siya po yung nagkocontrol ng tubig ng supply dun sa tubig ng urinal. Tawag po dito is flash valve. So, mayroon din po tayong ibang klaseng flash valve. Ito po yun. Ayan. Flash valve din gamit, tawag dito. So, kaya po tinawag siyang flash valve kasi ito, ginagamit po ito sa water closet, sa tangke. Kumbaga, mayroon siyang fluffer para makadaan yung tubig. Tawag po dito is flash valve. Ito rin po, flash valve para sa urinal, flash valve naman para sa water closet or sa bowl. Ayan. So, next naman po natin ay itong fill valve. Saan nga ba ginagamit si fill valve? Ginagamit po ito sa loob ng tangke. Kumbaga, siya yung pumipigil sa tubig sa loob. Kapag once na papuno na yung tubig, siya yung magpipigil, mag-i-stop yung tubig. Kaya po tinawag siyang fill valve. Kapag papuno na po yung tubig, ihihinto niya po. Ayan. So, mayroon pong version nito, yung sinauna, yung nauna. Ayan, may para siyang lubo. Yung para siyang ball. Ayan, fill valve din ang tawag dito. Ito po yung nauna. Ay, sorry. Ito pala yung nauna. Sorry. Ito yung nauna. Tapos ito yung bago ngayon. Ito yung latest. Ayan. Fill valve po yung tawag dito. Kumbaga ito, pag pumalo na sa tangke, sa takip, mag-iinto na rin yung tubig. Ito yung ngayon, yung uso na, yung latest. Ayan. So, pangalawa sa pinakahuli, ayan, ang tawag po dito is floating valve. Float valve pala. Saan nga ba ginagamit si float valve? Ayan, ginagamit po ito sa loob ng water tank. Ito naman po yung nag-control ng tubig doon sa loob. Kumbaga, pinapahinto niya kapag once papuno na yung tangke nyo, ay ipipigil niya. Pag pumalo na sa takip, ayan mayroon siyang picture dito. Ayan. Isasara niya yung source ng tubig. So yun guys, ang tawag po dito is float valve. So yun, meron po tayong pinaka-naiiba sa lahat. Valve din po ito, pero iba yung spelling nito guys Ang tawag po dito is valve din, pero iba po yung spelling nito. Ginagamit po ito, syempre, sa ilaw. Ilaw po ito. Yan, kung mapapansin nyo, siya lang naiiba. Ito electrical to, yun naman sa plumbing. Ayan. Valve din po ito guys pero iba yung spelling nito. Ito valve. Valve. Ayan.
Maraming salamat guys. Yun lang po. Sana may natutunan kayo sa aking video. Paki-share na lang po at follow sa aking Facebook account. Maraming salamat po. God bless po sa inyong tanan. Yun!